Great day mga katropang entreps. For today's video, ano ang experience ko sa QVC or Qatar Visa Center dyan sa Pilipinas? Kasi maraming nagtatanong, nakabahan, na-excite, or confused kung ano ba ang gagawin sa Qatar QVC once magpapamedical. Sige, itapik natin yan. Great day mga katropang entreps. For today's video, ano ba yung experience ko sa Qatar QVC? Kasi nakaraan, nag-upload ako ng mga rooming, paano yung rooming. So salamat po sa mga nag-like and nanood ng last video ko about sa pag-rooming. Kung hindi ka pa nakakapanood, pwede mong bisitahin sa YouTube channel ko. Okay, so start po tayo. Experience na lang kasi bawal mag-video sa loob ng Qatar QVC. Pero pwede ka mag-picture sa labas. So makita mo dyan sa picture ko na nag-picture ako sa labas. And ano ba yung experience ko sa Qatar QVC? Lalong-lalo na sa pagpapamedical. Okay, so start muna tayo sa appointment letter. Actually, nagdala ako dito ito yung appointment letter ko, mga katropang entreps, no? So, actually, sigurado, meron ka rin nito. So, since meron ka rin nito, number one requirements is, akin dalawa lang dinala ko. Una, yung appointment letter and the same time, yung passport. Yun lang po yun. So, ano ba yung mga dapat nating iiwasan, mga dapat hindi dadalhin sa Qatar QVC? Number one, huwag ka na magdala ng maraming gamit or mga documents kasi hindi rin nila yan, mahihirapan ka lang magdala. So, number one, basahin mo yung appointment letter, yung mga dapat dadalhin. Number two, kung babae ka, huwag ka na magdala ng mga earrings or mga ano kasi tatanggalin din yan. So, kasi mag-medical ka lang naman. Number 3, magdala ka syempre ng face mask kasi nandun pa rin social distancing. And the same time, number 4, magdala ka po ng ballpen. Napaka-importante po ng ballpen kasi hindi ka pwedeng manghiram doon. And meron doong, ito po, basahin po talaga to, napaka-importante yung guidelines. And the same time, dapat pagpupunta ka sa QVC or Qatar QVC, dapat ahead of time, advance ka kasi maaga silang magpapatawag. Based sa my experience ko, mga katropang entreps, Friday po yun, ng alas 8:30 yung appointment ko. 8 a.m. pa lang nandun na ako. Eksaktong 8:10, tinawag na yung mga pangalan para pumila. So, pag sinabi appointment letter, sigurado naka-schedule ka po sa ganong oras. So, wag po talagang malilate. Okay? So, sa address po, ito babasahin ko po, no? Address po ng Qatar QVC Center is yung Unit 106, NU Mall of Asia Building, Coral Ways Street, MOA Complex, Pasay City, Manila, Philippines. Okay, actually nandito rin yan sa'yo, meron ka rin ganito. At saka yung visa number, nandito na rin po yun. And the same time, pagdating mo po doon sa QVC, syempre pipila ka doon, may mga posting sa Facebook or sa YouTube na mga experience nila na medyo masusungit or mga nasa hindi maganda yung ano. Actually, depende. Kasi importante sa kanila kasi kailangan sumunod tayo sa rules and regulation. And then, social distancing, pinapatupad pa rin po nila doon. And yung tinatawag na kakain pa po ba pagka nagpa-medical, actually wala akong information na hindi ba kakain pagka bago ka magpa-QVC. Wala naman. Kasi ako nag-breakfast din ako, konti lang naman. Hindi siya maraming kinain. So, hindi ko alam yon kung kakain ka ba ng gabi or ano ba sa akin, wala namang isinabi sa akin na hindi ako kakain, no? So, fasting na tinatawag. Okay? So, sa appointment letter po, para malaman nyo, meron naman po dyan step at security, nandyan din po yan. And the same time, may tanong po sa amin na ilang oras ka natapos. Actually, meron po silang in-offer na VIP na tinatawag na mabilis lang po, hindi ka napipila. Yun yung sabi nila, no? So, may priority yung ikaw. So, sa akin naman, hindi ko po kinuha yon kasi hindi naman sa wala kang pera, wala namang in-update sa akin yung agency or yung boss ko about doon. So, kung ano sinabi lang sa akin, yun lang yung ginawa ko. And sa 8:30 kong schedule, ang good news, hindi naman ako umabot ng afternoon or hapon. Natapos din ako around 11 or 11:10. Sabihin ko mga patagal ng 2 hours nasa loob ako ng QVC. So, ang importante, dala mo yung passport mo, appointment letter, ballpen. Yun lang.
Huwag ka na po, ulitin ko ha, huwag ka na magdala ng maraming gamit, sandamakmak na mga documents. If ever inallow sa'yo na magdala ka ng documents na yan, dalhin mo. Pero kung normal lang naman, huwag ka na magdala ng mga malaking bag kasi useless din po yan. Hindi mo rin naman yan mahihirapan ka lang magdala. Okay? So, earrings, mga tatanggalin po yan kasi para yan sa medical mo. Okay? And the same time, ano ba yung mga mangyayari sa loob? Actually, nandun yung medical check-up, dugo, may injection sa'yo, and x-ray. Importante yun. Hindi gaya po dati na mayroon pang ihi or pupo. Actually, wala na yun sa QBC. So, and the same time, doon mo na rin malaman kung tapos ka na kasi iba barcode po yan. So, ito po sa akin, yung final result, nandyan na po. So, nandyan po yung final result ng aking QBC. So, kung may magtatanong naman na gaano katagal lumabas ang result ng QBC, based in my experience, Friday ako nag-QBC, Tuesday ng gabi, nakita ko na. Hindi pa nag-chat sa akin yung agency ko, alam ko na completed na yung QBC ko, Tuesday pa lang. Bakit? Kasi meron po silang website na pwede mong silipin. Ito po yun. Yung website po ng Qatar QBC, nandyan po ilalagay ko po yung link. Dyan yung, para malaman mo kung yung result mo nandyan na. Actually, yung result, hindi po yung matagal na po yung 1 week yata. Kung walang problema. Actually, sa akin, sa experience ko, wala naman akong problema sa QBC. Nakikita ko yung progress. No, lumalabas doon sa online yung progress. Kailangan makompleto po yung check. So, yung iba, medyo nagkakaroon ng problema. Yung mga nakita ko, nagre-repeat sila. So, hindi ko alam kung anong problema sa medical nila. Either x-ray ba, and sa fingerprint ba, or other na kulang. So, doon mo rin ma-monitor. Actually, bago ka umalis ng QBC, iba-barcode yung QBC mo na appointment letter at doon malaman kung complete ka na sa medical mo. Pero yung resulta, lalabas po yan sa online. Okay? So, merong mga posting na, sir, yung kamay mo ay may mga balat-balat. So, ang iba, ang sinasuggest nila is huwag kang pumunta kasi hindi rin mabasa sa QBC. Sa akin naman, advice ko, kung hindi ka pupunta, sayang naman. Mas magandang alamin mo na rin kung talagang pwede ba o hindi. Sayang naman kasi yung chance. No? So, kailangan mo pa rin mababasa naman yan kung if ever talagang yung pamamalat ng fingerprint. Kasi kailangan po talaga yan. And then, doon po experience ko, doon mo na malaman yung kontrata mo. And the same time, i-check din yung contract mo, yung salary, or yung offer sa'yo, nandun na rin po yun sa QBC. And maganda po talaga din sa QBC, bibigyan ka na rin ng SIM card. So, meron ka ng libreng SIM card po na Boda. Sa akin, tanggap ko Boda. So, yun po yung nakapangalan na agad sa'yo. Para pagdating mo ng Qatar, meron ka ng number talaga ng Qatar number. Okay? So, may nagtanong din sa akin na, sir, may malabo ang mata. So, magdala ka na rin po ng salamin. Contact lens, pinapatanggal po yan. So, dalhin mo na lang po yung sarili mong salamin. And the same time, mabilis lang siya. Kung ang iba natatagalan sa akin, experience ko naman, mabilis lang sa akin. Mabilis ko lang din ako uwi ng bahay. Hindi na ako umabot ng afternoon. Sa 8:30 schedule ko, 11, tapos na ako. 11:10, ganun. Tapos na ako. And yun lang. If nagustuhan mo tong video ko at may mga kakilala kang pupunta ng Qatar at mag-QBC, pwede mo tong i-share and pa-like na rin and follow sa may Facebook ko at sa aking YouTube channel. Thank you and God bless po sa inyong lahat.